It's a pre-pioneering stage. Ang daming pwedeng mangyari sa inyo. Very exciting. And at this point in time, I'd like to, of course, introduce to you, fresh from the States, yung ating Chief Finance Officer. She went there sa Silicon Valley. Alam niyo naman, pag sinabing Silicon Valley, ano yan eh? Seat of technology yan all over the world. And since we are a solution company, a technology company, an MLM company, na gumagamit ng technology, si Chief Finance Officer, she went to the States para makipag-meet po sa executives ng Meta, ng Apple, ng Amazon, at saka ng Airbnb, para makita at matutunan, makita kung anong future ng AI at ma-implement dito sa Ascendra International. So, she's been there for more than a week. Bumalik after 10-11 days. Ang dami niyang good news. Hindi matapos yung araw. Paglapag na paglapag sa aeroplano, from airplane, paglapag, gano'n na siya. Gano'n. Dire-diretso sa sasakyan. Eh wala pa akong tulog. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Pero one thing is that ang clear ng path natin sa Ascendra. Ladies and gentlemen, without much further ado, ayan, kung ready na ba siya, andyan na ba siya? Para po makita nyo at marinig nyo siya kung ano yung na-experience niya sa US at anong mangyayari sa Ascendra dito sa Pilipinas. Kasi kumuha tayo ng mga inputs galing sa mga executives from the Silicon Valley. So ladies and gentlemen, para hindi na tumagal, okay na ba? Hindi na siya? Mukhang may jet lag pa. Ayan, kasi ano siya eh, mga I think 11, 12 days siyang nandun. So she toured around, no? Okay, ladies and gentlemen, join me in welcoming our Chief Finance Officer, Francesca Gutierrez. So, mag-give up tayo sa energy para magising ako. Kakauwi ko pa lang. Today, 6 a.m. And sabi nga nila dapat magpahinga ako. Pero sabi ko hindi, pupunta ako agad dito sa Founders Night kasi gusto ko agad ma-share sa inyo kung ano yung experience ko sa Silicon Valley. So first of all, gusto ko magsabihin sa inyo na hindi po tayo nagpresenta na magpunta ron. Ako po ay naimbitahan. At, yes. At ako ay maraming nakausap na industry experts. Mga tipo ng tao na founders na may napatunayan na katulad natin, kasi syempre startup tayo, pre-pioneering nga tayo, di ba? So, ito yung mga tao na nagulat ako nung nakaharap ko, akala ko, sabi ko grabe, gusto ko maging sponge, gusto kong makuha lahat ng knowledge and information na mabibigay nila. Pero hindi po enough yung battery ko. Pero, nakaka-excite lang kasi pumunta ako doon na hindi ko alam kung ano yung i-expect. Pero umuwi ako na ang dami ko pong baon para sa atin, para dito sa Ascendra. So, ano ba? Saan pa ako magsisimula? Sino yung nakakita ng mga posts ko? May mga nag-repost ba dito? Yes! Okay ba? O okay na okay? Okay! Ang dami eh. Unang time na pumunta kami sa Amazon. So sa Amazon, meron kaming nakausap doon. Top executive siya ng Amazon. Shinare niya sa amin kung paano sinimulan ni Jeff Bezos yung Amazon. Hanggang yung handwriting, yung drawing ni Jeff Bezos, kung ano yung ginagamit na system or foundation ng Amazon, shinare nila sa amin. So ngayon dito sa Ascendra, ang mapapromise ko sa inyo, hindi kayo mapapahiya because world-class yung products na inilalabas natin. Yes. World-class yung system na ginagawa natin. Kasi papunta tayo sa global domination. Yun ang mapapromise ko sa inyo. So, yun. Ang dami nilang tinuro kung paano tayo mag-aangkat ng produkto
ipa-pipeline po natin yan para magawa ninyo, maituro natin kung paano sisimulan. And then, ang next na seminar na napuntahan ko doon is Airbnb. Sino dito yung nakapag-Airbnb na? Okay. So, si Airbnb, sobrang kakaibang company niya sa tech world. Kasi usually, kapag nasa tech, ano ba yung mga inaangat doon? Usually, Amazon, or nagbibenta ng microchip, or kung ano man. Pero si Airbnb, yung innovation niya, naglabas lang siya ng app, naglabas lang siya ng payment gateway, inangkat lang niya yung bahay ng mga taong hindi niya kakilala. Pero binago nila yung sistema ng renting, leasing, breakfast and bed, hotels. Ngayon, nagdo-dominate sila sa market. Bakit? Kasi ginawa nilang reachable yung vacation time ng mga tao, magkaroon ng quality time sa bahay ng stranger at walang nakagawa nun kung hindi sila. Sinishare ko po sa inyo kasi doon sa time namin na yon, na-feel ko na tama yung sinisimula ni Ascendra. Kasi si Ascendra, ano ba yung pinaiintindi natin nung una? Bago pa tayo magkaroon ng opisina, bago pa natin nalaman yung marketing plan, ano ba? Diba yung kaluluwa ni Ascendra? Yung spirit ni Ascendra, yung essence ni Ascendra, yung mission ni Ascendra. And sa Airbnb, yun ang ipinalalawak din nila. From the owners, from the founders, until sa pinakamababa na rank and file, wala silang ibang sinasabi kung hindi gusto namin makapagbigay ng quality time sa mga taong nagtitiwala sa amin, kumukuha ng service namin, kasi ito yung soul ni Airbnb. Eh di ba sa Ascendra, ganun din tayo? Ang ikinagayabang natin is hindi lang naman yung products, hindi lang naman yung system, hindi lang naman yung maganda nating opisina. Hindi hindi rin yung experience ng co-founders ko, hindi lang yun eh. Si Ascendra may sariling buhay. And nakakakilig, nakaka-goosebumps. Hindi ko alam yung mararamdaman ko kasi sabi ko, isa lang. Sabi ko, grabe. Grabe na iyak ako. Sabi ko, grabe. Tama talaga. Si Ascendra, kung ano siya, lang siya. Kasi kami co-founders, wala kaming ibang boss kung hindi si Ascendra. At kung ano ang ikagaganda ni Ascendra, kung ano yung mabibigay na benefit ni Ascendra sa inyo, andun kami. Always at your service po. And then, nakaka-excite. Kasi meron kaming isang na-meet doon, ang tawag naman sa kanya, venture capitalist. Yung venture capitalist po na yun, ang nagturo sa akin ng word na centaur. So ngayon, ang i-hashtag natin sa live na to, or sa mga susunod yung posts is, #RoadToCentaur. Bakit? Ano ba yun? Centaur, ibig sabihin sa tech world, is a valuation ng company. Nasa $100 billion. Hindi na nila hinahabol yung unicorn. Yung unicorn kasi $1 billion eh. Sinasabi namin yun dun sa na-meet namin na venture capitalist. Sabi namin, gusto namin maging unicorn. Gusto namin yung company namin maging $1 billion yung valuation. Alam niyo po ba kung paano niya kami challenge? Sabi niya, ha? Unicorn lang? Siyempre, English yun. Hindi ko maulit, manunod ako eh. Pero, sabi niya, ha? $1 billion lang? Unicorn lang? So parang kami, ha? Meron po bang iba? Hindi naman kami si Jeff Bezos para mangarap ng sobra, di ba? Pero sabi niya, no, that's wrong. Mangangarap ka na lang, you have to become a centaur. So ngayon, sama-sama tayo, pangarapin natin yun. Kayang-kaya nating ma-reach na maging centaur tayo ng Pilipinas. Diba? Kayang-kaya yun. So, #RoadToCentaur. Aside po doon, sa time ko naman po sa Apple, sa time ko sa Google, hindi ko siya ma-post kasi sa totoo lang, kahit na anong stolen shot ko, ang pangit ko. Pinagsabihan po kasi kami na kung ano yung maririnig namin doon, kung ano yung makikita namin doon, hindi namin pwedeng i-repeat. Kasi technology nila yun eh. Scholars lang nila dapat yung makakaalam nun. Pero pinalad po tayo
na makita natin, ma-witness natin kung ano na yung mga nangyayari sa kanila. At ito po, ang pinaka-nabaliw ako. Ang sabi sa akin, kung ano yung nakikita namin nung araw na yon, obsolete na for them. Wala na. Kaya pinakikita na nila, kasi wala na lang yun. So parang kami, ano ba yung hindi namin nakikita? Ang pinaka-example nila is, na gusto ko rin pong i-share sa inyo, sa Silicon Valley, they are living 7 years ahead of time. Kung ano yung nakikita natin ngayon, yun yung ginagawa nilang available kasi sawa na sila ron. Ganun sila ka-advance. So dito ko po kayo iiwanan ng isa sa mga natutunan ko. Nakapagsabi po kasi sa akin yung isang insider expert doon. If you wanna become a founder, if you wanna become a leader, hindi enough na visionary ka lang. Hindi enough na vision lang ang ibibigay mo sa mga tao. Because for you to be an effective leader, you have to be a time traveler. Imposible, di ba? Time traveling. Wala nakakagawa nun, si Dr. Strange yung nakakagawa nun. Marvel ba tayo? Di ba? Pero na-digest ko po siya in this way. Nagpunta po ako doon, seeing innovation, seeing tech, na pwede natin magamit para mapadali kung paano nyo gagawin ang negosyo. Samantalahin po natin yung tech para dumali ang buhay natin. Sino po ba dito yung nag-chat GPT? Yung nag-AI assistant? Paggawa ng captions or content, hindi ba ang dali? Hindi ka na tumitingin sa kisame kung ano yung isusulat mong caption kasi andyan na copy-paste na lang, tama? Bibigyan mo lang siya ng prompt, gusto mong vibe, whatsoever, diba? So gagawin po natin, gagawin natin padaliin ang pagyaman, ang paggamit ng pangarap, ang pagkaroon ng better life, ng better opportunity dito sa Ascendra sa paggamit at pagsamantala natin ng tech na pwede natin gawin. At yun po yung nakita ko sa Silicon Valley. So dito po, sabi ko, paano ba ako magiging time traveler? Paano ko ba ma-apply yun? Hindi nga po ako si Dr. Strange, hindi nga po ako doktor. Diba? Hindi po ako nagbabasa ng comics ng Marvel. Pero sabi nga nila, diba, sa Silicon Valley, they are 7 years ahead. At kung ano yung nakita ko sa 7 years ahead na yon, dinadala ko po ngayon dito sa akin. At yun mo, ang may internet natin very, very soon. Kung mai-share ko lang po sa inyo yung habog ng dibdib ko, yung excitement ko, kung paano po namin yung gagawing posible, na hindi lang po hanggang salita, pero magagawa, mahahawakan nyo, ma-experience nyo. Kung pwede ko lang po gawin yun ngayon na, gagawin ko na. Pero bigyan niyo po kami ng konting oras bago matapos ang taon, makikita po ninyo kung ano yung isa sa mga tech na ilalabas natin na mapapadali po ang paggawa nyo ng sistema ni Ascendra. Maraming salamat. Thank you!